Nung pumasok sa auto repair shop ni Castro sa industrial na gilid ng porto, ang 32 taong gulang na si Isabela Fernandez, isang tech tycoon, bilyonarya at may-ari ng 3 bilyong euro na imperyo, nakaupo siya sa kanyang makinis na carbon fiber na wheelchair na custom-made na nagkakahalaga ng 25,000 euro. Nandoon siya para kunin ang kanyang Porsche Taycan matapos ang serbisyo. Sa loob ng payak na garahe, nakita niya si Francisco Castro, isang 33 taong gulang na mekaniko at may-ari ng talyer. Namanan niya ang lugar mula sa yumaong ama at ngayon ay hirap siyang panatilihing buhay ang negosyo. Kumikita lamang ng 2,000 euro kada buwan. Nakatira siya sa maliit na apartment sa itaas. Palaging may mantsa ng langis ang kanyang mga kamay at kupas na ang asul niyang coveralls mula sa 5 taong paggamit. Pero banayad ang kanyang mga mata, mabait ang ngiti, at kapag nagsalita siya, may tahimik na paggalang. Hindi niya siya tinrato bilang pasyente o bilyonarya, kundi bilang tao. Nang tingnan ni Francisco si Isabela, hindi niya nakita ang wheelchair. Hindi niya nakita ang pera o ang aksidenteng nag-alis ng kakayahan niyang maglakad 3 taon na ang nakalipas. Siya ang nakita niya, si Isabela, ang babae. At sa matatag at kalmadong tinig na may kakaibang katiyakan, sinabi niya, "Isang araw, makakalakad ka ulit. Naniniwala ako, hindi sa paraang inaasahan ng iba, pero makakalakad ka." Natawa si Isabela, hindi sa saya, kundi sa sarkasmo, sa sakit. Paulit-ulit na niya itong narinig. Ganito rin ang sabi ng pinakamahuhusay na surgeon sa mundo, kumpletong spinal cord injury, permanenteng pagkaparalisa, walang pagkakataon. Naglaan siya ng milyon-milyon para sa mga experimental na paggamot, naglakbay sa iba't ibang bansa para sa sagot. Lahat ng pangako ay nauwi sa pagkadismaya. Kaya bakit niya paniniwalaan itong mekanikong ito, ang estrangherong ito? Pero kahit ganon, may kung anong kakaiba sa mga salita niya. Hindi ito awa, hindi ito huwad na pangako, hindi lang ito kabaitan. May mas malalim pa, isang bagay na tumama sa kanya na nagpatigil sa tibok ng puso niya. At makalipas ang ilang linggo, nang tuluyan niyang malaman kung sino talaga si Francisco, kung ano ang ginawa niya 10 taon na ang nakaraan, bakit siya nagtatrabaho sa maliit na garahe sa halip na sa buhay na maaari sana niyang makuha, at ano ang isinuko niya para iligtas ang buhay ng iba. Hindi na siya natawa, umiyak siya, tunay, buo at masakit na luha. Dahil noon niya naunawaan, hindi aksidente ang pagkikita nila. Dinala sila ng universo sa isa't isa para sa isang dahilan. Sa likod ng mga kamay na marumi sa grasa ng mekanikong ito ay isang lalaking may dalang lihim, isang lihim na sapat ang lakas para baguhin ang kapalaran niya, isang lihim na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera. Minsan, sinasagot ng buhay ang pinakamalalalim nating dasal sa pinakahindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng pinakasimpleng tao, sa pinakatahimik na lugar. Pinapaalala nitong ang pinakamalalaking aral ay kadalasang nakatago sa pinakamalabong sandali, at ang paghusga sa tao batay sa itsura o katayuan ay pwedeng magbulag sa atin sa mga himalang nasa harap na natin. Ang tunay na yaman ay wala sa pera, nasa totoong ugnayan ng tao, sa tahimik na sakripisyo, sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Kung handa ka na sa kwentong magpapaniwala sa iyo sa mga himala sa pinakanakakagulat na lugar, mag-iwan ng komento at sabihin kung saan ka nanonood. Hindi karaniwang personal na kinukuha ni Isabela Fernandez ang kanyang mga sasakyan. Iyan ang trabaho ng mga driver at assistant, mga taong binabayaran para asikasuhin ang maliliit na problema sa buhay. Pero noong Huwebes na yon, iba ang lahat. Nakabakasyon ang driver niya, may sakit ang assistant niya, at may napakahalagang meeting siya sa mga investor mamaya. Kaya siya mismo ang nagmaneho, o mas tama, ang mga kamay niya.
Inaangkop ang kanyang Porsche sa hand controls para sa pag-arangkada at pagpreno, muling dinisenyo lahat sa halagang €150,000. Maliit na presyo para maramdaman niyang malaya siya. May kakayahan para maramdaman niyang tao ulit siya. Hindi iyon ang tipo ng talyer na karaniwang pinupuntahan ni Isabela. Maliit ito, nasa maalikabok na industrial na zona, may kupas na karatula at mapusyaw na abong harapan. Malayo sa makikintab na service centers kung saan karaniwang dinadala ang kanyang mga kotse. Pero nang biglang masira ang Taycan niya malapit doon, ito lang ang bukas na shop at sinabi ng mekaniko na kaya niya itong ayusin agad. Pumarada siya, binuksan ang pinto, inilabas ang wheelchair at lumipat siya rito sa sanay at parang robot na galaw. Isang bagay na 3 taon na niyang ginagawa. 3 taon ng tahimik na pagkamuhi sa bawat segundo nito. Gumulong siya papasok sa makitid na pintuan, sa bitak-bitak na semento, papasok sa espasyong amoy langis, pawis at metal, malayo sa luho na nakasanayan niya. At nakita niya siya. Nakahiga si Francisco Castro sa ilalim ng isang kotse, ang mga binti lang ang nakalitaw, suot ang lumang coveralls at kupas na work boots. Lumapit siya. "Magandang hapon, ako si Isabela Fernandez. Iyong Taycan," panimula niya. Gumalaw ang mga binti nito. Gumulong siya palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Maagang 30, mukhang tapat, mainit na kayumangging mga mata, may bahagyang balbas, gusot na maitim na buhok, mga kamay na nangingitim sa grasa. Pero ang tingin niya, iba. Wala roon ang pamilyar na awa. Tumayo siya, matatag, kalma. "Francisco, Miss Fernandez, handa na ang Porsche ninyo. Inayos namin ang problema sa electronic brake system. Ayos na itong gumagana." Professional ang boses niya, balanse. Hindi masyadong masigla, hindi malamig, basta totoo. "Magkano?" tanong niya. €450, kasama na ang pyesa at paggawa. Makatarungang presyo, sobra pang makatarungan. Yung iba, dudublehin pa sana kapag nakita ang kotse niya. Nagbayad siya gamit ang card. Nagprint si Francisco ng resibo, tapos may hindi inaasahang nangyari. Nasa mataas na mesa ang resibo, masyadong mataas para maabot niya mula sa wheelchair. Sinubukan niyang iangat ang sarili, pinilit na kunin ito, isang awkward at nakakainis na pagsusumikap. Pero hindi nagmadaling lumapit si Francisco, hindi niya ginawang malaking bagay, inilipat lang niya ang papel sa mas mababang ibabaw. Tahimik, magalang, tumingin si Isabela sa kanya nagulat. "Salamat." Karamihan hindi napapansin ang mga maliliit na bagay na ganyan. "Hindi sila maliit," sagot niya. "Sila ang lahat. Karamihan lang hindi nakikita." Isang saglit na katahimikan. Nagtagpo ang mga mata nila, hindi ang upuan. 3 taon na, di ba, mula nang maaksidente ka? Napatigil si Isabela. "Paano mo alam?" "Mga galaw mo, kung paano mo ginagamit ang mga braso mo, ang lakas, 3 taon ng pagsasanay, mapapansin mo." "Doktor ka ba?" tanong niya ng medyo matalim. Nagbigay siya ng bahagyang, malungkot na ngiti, parang taong mas marami ang alam kaysa sa ipinapakita. "Hindi, pero naiintindihan ko ang katawan, naiintindihan ko ang paggaling, may mga nakita na ako." Natawa si Isabela, malamig, mapait. "May nakita ka na? Anong himala? 3 taon na akong ganito. Nakausap ko na ang pinakamagagaling na doktor sa mundo. Iisa lang ang sabi nila, kumpletong spinal cord injury. Walang paggaling, walang pag-asa." Hindi umiwas si Francisco, tumingin lang siya sa kanya ng malalim para bang nakikita niya sa kabila ng sakit at galit. Tapos sinabi niya, "Isang araw makakalakad ka ulit." Katahimikan, mabigat, hindi ka panipaniwala. Sumabog sa tawa si Isabela, isang matalim, sarkastikong tawa. "Seryoso ka ba? Mekaniko ka tapos ganyan ang sinasabi mo? Ang pinakamagagaling na doktor sa mundo, may milyon-milyong pondo, hindi ako naayos, tapos ngayon lalabas ka na may himala? Nakakabaliw to."
Pero hindi tumawa si Francisco, hindi siya na-offend, na natiling kalmado at matatag ang boses niya. Hindi ko sinabi kung kailan, hindi ko sinabi kung paano, sinabi ko lang na makakalakad ka at makakalakad ka. May gumalaw sa loob ni Isabela, galit, pagdududa, frustrasyon, pero may isa pang bagay, mas tahimik, mas delikado, pag-asa. Huwag mong sinasabi yan, babala niya, wala kang alam sa kondisyon ko. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo, sagot ni Francisco. Paano mo? Simula niya pero mahinahon siyang pinutol nito. Handa na ang Porsche mo, mag-iingat ka sa daan, bumalik ka kahit kailan. Tapos tumalikod siya at bumalik sa trabaho na para bang walang nangyari. Tapos na. Wala na. Gumulong si Isabela palabas, parang may bagyong umiikot sa dibdib niya. Galit, lito, hindi mapakali. Nang gabing iyon hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita nito, parang kantang na stuck sa loop. Isang araw, makakalakad ka ulit. Stupid. Imposible. Malupit pa nga. Pero bakit? Bakit hindi siya tinantanan ng mga salitang iyon? Pagkalipas ng 2 linggo, gumawa siya ng dahilan para bumalik. May maliit na tunog ang Porsche niya. Malamang wala lang, pero kailangan niyang makita ulit si Francisco. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit. Baka para patunayan na puro pangarap lang siya. Baka para patunayan na hindi. Baka para marinig ulit ang kalmadong boses na nagsasabi ng imposibleng bagay. Dumating siya ng hapon na. Nasa ilalim na naman si Francisco ng isang kotse. Mga binti lang niya ang kita. Dumulas siyang palabas sa creeper. Miss Fernandez, may problema ba ang Taycan? May kakaibang ingay, sabi ni Isabela. Baka wala lang. Pinunasan ni Francisco ang kamay niya sa basahan at kinuha ang susi. I-test drive mo, sabi ni Isabela. Sasama ako. Tiningnan siya ni Francisco ng maingat. Sigurado ka? Sigurado ako. Tinulungan niya si Isabela papasok sa passenger seat ng may tahimik na lakas at pag-iingat. Tinupi niya ang wheelchair at maingat na inilagay sa trunk. Umalis sila. Sinubok ni Francisco ang lahat, preno, manibela, arangkada. Nakinig siyang mabuti. Wala akong naririnig, pero i-check ko ulit pagbalik natin. Tahimik silang nagmaneho. Tapos nagsalita si Isabela. Bakit mo sinabi yon na makakalakad ako? Hindi agad sumagot si Francisco. Nakafocus lang ang mga mata niya sa daan. Kalmado. Sa kanya sinabi, kasi totoo. Hindi pwede. Ang mga doktor, naiintindihan nila ang medisina, pero may iba akong naiintindihan. Talaga, magic, pananampalataya? Hindi, koneksyon sa pagitan ng katawan, isip at espiritu, mga bagay na hindi pa nasusukat ng siyensya, parang kalokohan. Alam kong ganun ang tunog, pero hindi ibig sabihin nun mali. Bumalik sila sa shop, muling sinuri ni Francisco ang kotse, maingat, eksakto. Wala talagang problema. Pinagmasdan siya ni Isabela. Gumagalaw ang mga kamay nito nang may katiyakan, malalim at pino ang kaalaman. Hindi lang siya basta nagbubukas ng tornilyo. Naiintindihan niya ang mga sistema, mga pattern, mekanika, parang ipinanganak siya para rito. Dati ka na bang nagtatrabaho sa kotse? Tanong ni Isabela. Huminto si Francisco. Hindi. Anong ginawa mo dati? Iba, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan. Komplikado. May malungkot at malayong ngiti siya. Mas gusto kong hindi pag-usapan. Pero hindi sanay si Isabela makarinig ng hindi. Bilyonarya siya. May paraan siya. Nang araw ding iyon, tinawagan niya ang assistant niya at nagpagawa ng kompletong background check kay Francisco Castro. Dumating ang report kinabukasan ng umaga at nang mabasa niya ito, parang tumigil ang mundo ni Isabela. Si Francisco Castro ipinanganak sa Porto noong 1900 May pambihirang talino, nakakuha ng PhD sa neurobiology sa edad na 25
Ang espesyalisasyon niya, neural regeneration. Nagtatrabaho siya dati sa isa sa pinakarespetadong neuroscience labs sa Portugal, sa University of Coimbra. Nakapaglabas siya ng mga makabagong research paper. Malaki ang inaasahan sa kanya ng siyentipikong mundo. At pagkatapos, wala na. 10 taon na ang nakalipas, bigla siyang nawala sa akademya. Walang papel, walang lecture, walang bakas. Ang dahilan ay nakatago sa lumang hospital records, isang batang babae, biktima ng car accident, kumpletong spinal cord injury. Eksaktong kaparehong kondisyon ni Isabela. Ang babaeng yon ng nobya ni Francisco, iniwan niya ang karir niya, ibinenta ang lahat, pinunduhan ang treatment pagkatapos ng treatment para sa kanya, experimental na therapy, rehab, bagong teknolohiya, bawat huling pag-asa. Lumipas ang mga taon, hindi siya gumaling, nalugmok siya sa depression. Pagkalipas ng 3 taon, nagpakamatay siya. At kasabay niyang bumagsak si Francisco. Nawala ang lahat, ipon, trabaho, kinabukasan. Pagkatapos namatay ang ama niya, iniwan ang isang gumuguhong auto shop na lubog sa utang. Pumasok si Francisco, nagtrabaho ng mahahabang araw sa pag-aayos ng kotse para mabuhay ang negosyo. Sa gabi, ibinabaon niya ang sarili sa research, hindi bumibitaw sa tanong na humahabol sa kanya. Paano ko aayusin ang hindi ko nailigtas? Ibinalik ni Isabela ang file, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang mekaniko si Francisco, isa siyang henyo sa siyensya, isang lalaking durog ng pagkawala, pinapatakbo ng pag-ibig at patuloy na naghahanap ng sagot. At nang sabihin niyang makakalakad siya ulit, hindi iyon basta salita, misyon niya iyon, obsesyon, layunin ng buhay. Umiyak si Isabela, hindi marahang luha, hindi tahimik na hikbi, bumigay siya, gaya ng hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente siya, may taong totoong nakaunawa. Kinabukasan ng umaga, bumalik siya sa shop. Nagtaas ng kilay si Francisco nang muling gumulong papasok si Isabela sa pagawaan. 3 beses kang bumalik sa loob ng 2 linggo. Sabi niya, totoong may problema ba ang Porsche mo? Bahagya siyang umiling. Wala, ako ang may totoong problema. Tahimik na naghintay si Francisco. Alam ko kung sino ka, pagpapatuloy niya. Alam ko kung sino ka dati, kung ano ang naabot mo, kung ano ang isinuko mo, at kung bakit. May kumislap na sakit sa mukha ni Francisco, nanigas ang balikat niya at lumayo ang tingin ng mga mata niya. Kaya, inimbestigahan mo ako. Oo, sabi niya ng kalmado. Dr. Castro, o mas gusto mo bang Francisco na lang? Tumingin siya sa ibang direksyon. Hindi na ako doktor. Ang bahaging yon ng pagkatao ko, matagal nang namatay. Hindi yun totoo, sagot ni Isabela. Nagbabasa ka pa rin ng mga papel. Hinahabol mo pa rin ang mga ideya. Sa gabi, kapag tahimik na ang shop, nakikita kong bukas ang ilaw, alam kong naghahanap ka pa rin. So what? Sabi niya, halos mapait. Gusto mo ba ng simpatiya? Ito ba yung tungkol sa trahedyang backstory? Hindi, sabi niya. Gusto kitang kunin. Napapikit si Francisco, lito. Paumanhin? May 3 bilyong euro ako, sabi ni Isabela. Sa perang yan, kaya kong magtayo ng world-class na lab, pinakamahuhusay na makina, pinakamagagaling na researcher, mga dekada ng pondo. Pero gusto kong ikaw ang mamuno sa lahat. Umatras si Francisco, umiling. Hindi mo naiintindihan, sinubukan ko na at bumagsak ako. Bumagsak ka dahil sa pressure, halos walang resources. May oras na humahabol at walang sumusuporta. Paano kung ngayon nasa iyo ang lahat? Oras, pera, kalayaan, isang team. Bakit? Tanong niya. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Dahil gusto kong makalakad ulit, sagot ni Isabela. At sa tingin ko, ikaw lang ang totoong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya kong magtapon ng milyon-milyon sa mga research team at wala pa ring mangyari. Pero kung ikaw, kahit papaano alam kong sinubukan ko, kasama ang taong talagang may malasakit, hindi lang doktor na nagche-check ng kahon.
Umupo si Francisco nang mabigat sa workbench, ibinao ng mukha sa mga kamay. Hindi ko alam kung kaya ko, bulong niya. Sobrang daming sakit, sobrang daming alaala, sobrang daming multo. Gumulong palapit si Isabela. Natatakot ka. Tumingin siya pataas, maputla ang mukha niya, lantad ang pagiging marupok. Ako rin, araw-araw, natatakot akong panghabambuhay na itong upuang to, na hindi na ako makakatakbo o sasayaw o mararamdaman ng mga paa ko. Natatakot akong mamatay na ganito, nakapirmi, mag-isa, umaasa sa iba sa lahat ng bagay. Pero hindi pwedeng takot ang magdesisyon, kailangan lang nating umusad. Paano kung bumagsak ulit ako? Tanong ni Francisco. Paano kung biguin kita? E di bumagsak ka, sabi ni Isabela, pero babagsak tayo ng magkasama. Mas mabuti yon kaysa magtago ka rito sa garahe habang buhay, alam mong para ka sa mas malaki pa. Matagal siyang tiningnan ni Francisco. Lumambot ang mukha niya, nag-iisip, nakakaramdam, pinapapasok ang ideya. Sige, sabi niya sa wakas, pero may isang kondisyon, walang pangako. Walang garantiya, walang pressure. Gagawin ko ito sa ritmo ko, sa paraan ko, at kung gusto mong tumigil, titigil tayo, walang sisihan. Deal. At mananatili ang workshop, dagdag niya, part-time, para manatiling grounded. Deal din sa ngayon niya. Kailan tayo magsisimula? Huminga si Francisco ng mabagal na para bang bumabalik siya sa mundong matagal na niyang nawala. Lunes. Pero bago yon, kailangan kitang suriin, mga test, kumpletong scan, lahat. Bibigyan kita ng access sa pinakamagandang ospital sa Porto. Hindi, mariing sabi ni Francisco, sa paraan ko, sa lab ko. Nangiti si Isabela ng kalahati. Wala ka namang lab. Sa ngayon, sabi niya, kumikislap ang mga mata sa tahimik na apoy. Wala pa. Pagkalipas ng 3 buwan, may bago nang nakita ang Porto na hindi pa nito nasaksihan kailanman, isang cutting-edge na neurological research center. 5 palapag, kumpleto sa teknolohiyang nagkakahalaga ng 50 milyong euro. Isang dream team ng 12 siyentista mula sa pinakamahuhusay na institusyon sa buong mundo. At sa tuktok ng lahat, si Francisco Castro. Pero hindi tuluyang nagbago si Francisco. Kalahati ng araw niya ay nasa maliit pa ring auto shop, nag-aayos ng kotse, nagpapahid ng grasa sa mga kamay, nanatiling nakatapak sa lupa. Lagi niyang sinasabi na ang ganong trabaho ang nagpapanatili sa kanya ng katinuan. Nagpapaalala kung sino talaga siya. Naiintindihan niyon ni Isabela, hindi lang lugar ang workshop para kumita, terapya niya iyon, kanlungan. Espasyong konektado siya sa totoong mundo kung saan kaya niyang iproseso ang lungkot at pamahalaan ng sakit na hindi kailanman tuluyang gumaling. Matindi ang unang mga buwan sa lab. Walang katapusang test, MRI, neural scans, EMG readings, mga linggo ng pagsusuri, tumpok-tumpok na data, malubha ang injury ni Isabela, T6 spinal lesion. Walang kontrol o pakiramdam mula dibdib pababa, walang galaw, walang reflex. Pero may nakita si Francisco na hindi nakita ng iba, mga banayad na senyales, may hinang kislap ng aktibidad ng kalamnan habang malalim ang tulog niya, halos hindi matukoy na neural pulses sa advanced imaging, pinakamaliit, pinakahinang hibla ng buhay. Hindi pa ito patay, bulong niya. Nakatulog lang, natutulog. May malalim at tahimik na talino ang katawan ng tao. Gusto ba nitong gumaling? Oo, walang duda. Pero madalas hindi lang nito alam kung paano. Lumikha si Francisco ng bago, isang buong protokol. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na bahagi. Hindi lang ito siyensya. Lahat ito, isang kumpletong paglapit. Electrical stimulation, eksaktong nakatarget. Stem cells, inayos sa genetic level. Maliliit na neural implants, mga nanoelectrode para ibalik ang komunikasyon. Gabay na mental exercises, visualization, meditasyon, espesipikong sound vibrations, nutrisyong hinubog hanggang sa antas ng molekula.
kalahati nakasalig sa cutting-edge research, kalahati sa kung anong mas mahirap ipaliwanag. Minsan tinanong ni Isabela, bakit natin tinatrato ang siyensya at intuwisyon na parang magkaaway? Hindi naman pinapansin ng katawan kung ano ang tawag natin. Tumutugon lang ito sa kung ano ang nakakatulong. Lumipas ang mga buwan. Tapos 1 taon, mabagal ang progreso. Minsan halos hindi mapansin. Pero nandoon, ang unang senyales ay dumating pagkalipas ng 6 na buwan. Isang pakiramdam, mahina pero totoo, parang munting kuryente sa hinlalaki ng kanang paa niya. Akala ni Isabela guni-guni lang, pero naulit at naulit-ulit. Pinatakbo nila ang mga scan. Nandoon, tumaas ang neural activity, maliit, marupok, pero hindi maikakaila. Walang sinabi si Francisco. Matagal siyang nakatitig sa monitor, tapos bigla siyang lumabas. Natagpuan siya ni Isabela makalipas ang ilang oras sa garahe. Nakaupo siya sa malamig na semento, may luha sa pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa mas malalim pa roon, pagkabitiw. Taon-taong bigat, guilt at kabiguan ang sa wakas bumitak. Dahil ngayon alam na niya, posible, totoo. Hindi nagsalita si Isabela, hindi na kailangan. Umupo siya sa tabi niya sa katahimikan dahil naiintindihan niya, hindi lang ito tagumpay niya, tagumpay din ito ni Francisco. Sa 2 taon, nagbago ang lahat. Ang pangingilig ay naging pakiramdam. Ang pakiramdam ay naging munting galaw. Ang maliliit na twitch ng kalamnan ay naging totoong kahit maliit na paggalaw. Walang dramatikong sandali, walang biglaang himala. Pero gumagalaw ang bundok, butil-butil, hakbang-hakbang. At may isa pang unti-unting nagbabago rin, ang relasyon nila. Hindi na lang pasyente at tagapagpagaling. Hindi na lang siyentista at subject, naging mas matibay. Isang partnership, isang pagkakaibigan, isang bagay na mas malalim. Magkasama sila sa mahabang oras, nagre-research, nagtetest, nag-a-adjust, bumubuo, sa lab, sa shop. Naglalakad, si Francisco ang naglalakad, si Isabela ang gumugulong, pero laging magkatabi. Nag-usap sila, totoong usap, tungkol sa pamilya, pagkawala, mga pangarap, tungkol sa sakit, sa mga bagay na nagpapatuloy sa kanila. Ikinuwento ni Francisco ang nobya niya kung paano nito pinaliwanag ang mundo niya, kung paano niya hindi nailigtas, kung paano muntik siyang lamunin ng lungkot. Ikinuwento ni Isabela ang araw ng aksidente, kung paanong nawala ang kontrol, ang pagkabigla sa paggising na paralisado, ang mabagal at malupit na pagkaligaw sa sarili. Hindi lang sila nagbahagi ng sakit. Nagtayo rin sila ng pag-asa, hindi bulag o desperadong pag-asa, kundi pag-asang hinubog ng pagsisikap, tiwala at pananatili kahit mahirap. At dahan-dahan, nang hindi nila pinaplano, may maganda ng tumubo sa pagitan nila. Pag-ibig, hindi awa, hindi utang na loob, kundi totoong, matatag at mabagsik na pag-ibig, binuo sa katotohanan, respeto at ganap na pagtanggap. Pero wala pa ring nagsasabi nito, hindi pa. Masyadong magulo, masyadong hindi tiyak, masyadong puno ng panganib. 3 taon, araw 201, isang espesyal na araw. Nakaupo si Isabela sa lab na papalibutan ng team. Iba ang session ngayon, mataas ang taya. Nakatayo si Francisco sa tabi niya, siya mismo ang nagbabantay sa lahat. May susubukan tayong bago, sabi niya, isang robotic exoskeleton. Pero ibang klase ito. Nasubukan ko na yan, sabi ni Isabela. Hindi tama ang tugon. Eto tama, paliwanag ni Francisco. Binabasa nito ang tunay mong brain signals. Hindi ito nanghuhula. Nakikinig ito. Pinapalakas nito ang intensyon mo. Magpasya ka lang gumalaw, tutulong ito. Inabot ng oras ang paghahanda, mga wire, sensor, basa, calibration, at sa wakas, tumayo si Isabela. Sa tulong ng exoskeleton, umunat ang mga paa niya sa ilalim niya. Umangat siya sa buong tangkad niya sa unang pagkakataon sa mahigit 3 taon.
Nag-fade ang paligid. Agad pumatak ang luha, hindi mapigil, hindi mapatigil. Nakatayo siya. Totoong nakatayo. Malapit si Francisco, binabantayan ang bawat segundo. Handa ka bang sumubok ng isang hakbang? Mahinang tanong niya. Nanginig ang buong katawan ni Isabela. Natatakot ako, bulong niya. Alam ko, sagot ni Francisco, pero nandito lang ako. Nahuhuli kita kapag ikaw ay madapa, marahang sabi ni Francisco. Pumikit si Isabela at huminga ng malalim. Inilagay niya ang lahat, isip, katawan, puso sa iisang larawan, ang paggawa ng isang hakbang. Inimagine niya ang kanang binti niyang umuusad pasulong at saka nangyari ito dahan-dahan, di matatag, suportado ng exoskeleton, pero totoo, gumalaw ang kanyang binti 1 sentimetro, tapos isa pa, tapos mas marami pa isang buong hakbang. Sumabog ang silid, sigawan, palakpakan, luha ng tuwa, pero hindi narinig ni Isabela ang alinman doon. Iisa lang ang tinitingnan niya si Francisco at nakatingin na rin siya pabalik, nagniningning ang mga mata, nanginginig ang ngiti sa emosyon. May pagmamalaki roon at may mas malalim pa, dalisay, napakalakas na pag-ibig. Humakbang siya ulit, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sa ikalimang hakbang, pakiramdam ng buong katawan niya ay wala na itong maibibigay pa. Pero wala na iyong halaga dahil nagawa niya 5 hakbang. Pagkatapos ng 3 taon ng hindi paggalaw, 5 hakbang ang nagsabi sa universo na walang imposibleng bagay. Marahan nila siyang ibinalik sa wheelchair. Nanginginig siya, ubos na ubos, humahagulgol ng walang kontrol. Lumuhod si Francisco sa harap niya, nakapatong ang mga kamay niya sa mga kamay ni Isabela. Naglakad ka, sabi niya, puno ng pagtataka ang boses. Sabi ko sa iyo, nagawa mo. Hindi, bulong niya sa gitna ng luha. Ikaw ang gumawa, ikaw ang nagpatotoo nito. Ikaw ang naniwala, sabi niya, napapaluha rin. Naniwala ka, kahit ako tumigil na akong maniwala sa sarili ko. Noong gabing iyon, matapos umalis ang buong team, humina ang mga ilaw sa lab. Magkatabi silang dalawa, nakatanaw sa tahimik na lungsod sa ibaba. Mahal kita, sabi ni Isabela. Kusang lumabas ang mga salita, walang paghahanda, walang pag-aalinlangan. Lumingon si Francisco sa kanya, nagulat, pero sandali lang. Pagkatapos ay ngumiti siya, malambot at puno ng katotohanan. Mahal din kita. Sinubukan kong pigilan pero mahal kita. Masalimuot, di ba? Sabi ni Isabela. Ikaw ang doktor ko, ako ang pasyente mo. Hindi na kita doktor ngayon, sagot ni Francisco. Hindi sa sandaling ito, isa lang akong lalaki na umiibig sa isang pambihirang babae. Nasa wheelchair ako, mahina niyang sabi. Sinabot niya ang kamay niya. At higit ka pa roon, ikaw ang lahat. Tapos hinalikan nila ang isa't isa, mabagal, marahan. Totoo, unang halik nila, pero yung klasing halik na parang matagal nang naghihintay, yung klasing nagsasabing ito ang simula ng lahat. Naging kwento ng tagumpay ang lab, naglathala ito ng makabagong pananaliksik. Kinilala ito sa iba't ibang panig ng mundo. May iba pang pasyenteng nagamot. Totoong pagunlad ang nangyari. At si Isabela, naglakad siya, hindi tulad ng dati, hindi madali. Gumamit siya ng custom na tungkod, minsan ng exoskeleton, at kailangan pa rin niya ng therapy araw-araw. Pero naglakad siya, at sa isang espesyal na hapon, may ginawa pa siyang mas mahiwaga. Sumayaw siya. Ito'y sa isang fundraising gala para sa ospital na nagtitipon ng suporta para sa pag-aaral ng spinal cord. Sina Isabela at Francisco ang pinarangalan na panauhin. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng isang malambot at marikit na waltz. Lumapit si Francisco at inilahad ang kamay niya. Maaari mo ba akong makasayaw? Ngumiti si Isabela. Paano kung madapa ako? Lumapit siya, mainit ang boses. Kung ganon, hahawakan kita palagi. Pumunta sila sa gitna ng dance floor. Hinawakan siya ni Francisco ng malapit, ginagabayan ng bawat hakbang. Matatag ang bisig sa kanyang baywang. Buong tindi ang pagtuon ni Isabela.
bawat galaw ay nangangailangan ng pagsisikap. Hindi iyon yung sayaw na karaniwang makikilala ng mga tao, pero para sa kanya parang paglipad. 3 taon lang ang nakalipas, tinawanan niya ang ideya na makakalakad pa siya uli. Tinawanan niya ito dahil parang malupit, katawa-tawa, imposible. Ngayon, umiiyak siya dahil naniwala siya, dahil nasaksihan niya ang isang pambihirang bagay. Hindi milagro sa ospital, hindi lunas sa isang tableta. Isang milagro na nagmula sa isang lalaki sa maliit, magulo niyang garahe. Isang lalaking hindi tumingin sa kanya bilang pasyente, hindi niya nakita ang upuan o diagnosis o limitasyon. Siya ang nakita niya at naniwala siyang sapat na dahilan yon para baguhin ang lahat. Naalala ko ang unang beses na sinabi mo sa akin na makakalakad ako uli, marahang sabi ni Isabela habang umiikot sila sa tugtog. Ngumiti si Francisco. Tinawanan mo ako. Mapait ako noon, sarado, hindi ko naintindihan. Hindi ka nagsasalita bilang mapangarapin. Nagsasalita ka mula sa kaalaman, mula sa dalamhati, mula sa pag-ibig na nawala at sa pangakong ginawa mo na hinding-hindi ka nasusuko. Hindi mo naman malalaman ang lahat ng yon. Hindi, sabi niya, pero may maliit na bahagi sa akin ang naniwala. Kahit nilalait kita, may boses sa loob na bumulong. Baka iba nga siya. Tadhana, sabi ni Francisco, naniniwala ka ba sa tadhana? Naniniwala akong dumarating ang tamang tao sa tamang oras, sagot niya. At naniniwala akong kailangan kita gaya ng kailangan mo ako. Magkasama, ginawa nating totoo ang imposible at mahal na mahal kita, masakit na. Mas hinigpitan ni Francisco ang hawak sa kamay niya. Iyan ang pinakamagandang klasing sakit, sabi niya, dahil ibig sabihin buhay tayo at ibig sabihin may saysay. Humina ang musika, natapos ang sayaw, pumalakpak at nagdiwang ang mga tao, pero para kina Francisco at Isabela, nawala ang mundo. Sila lang ang nandoon. At makalipas ang ilang buwan, sa harap ng maliit na grupo ng mga kaibigan at pamilya, ikinasal sila. Ang seremonya ay maliit, tahimik at perpekto, ginanap mismo sa laboratorio dahil doon nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan nagtagpo ang agham at paniniwala, kung saan nagtagpo ang pagdadalamhati at paggaling, kung saan ang dating imposibleng bagay ay tuluyang nabuhay. Naglakad si Isabela papunta sa altar, mabagal, matatag, nakatuon. Nagniningning ang mukha niya sa tuwa, malayang dumadaloy ang luha, ngumiti siya sa bawat nanginginig na hakbang. At sa dulo ng maikling lakad na iyon ay naroon si Francisco, naghihintay para sa kanya. Nakalahad ang kamay, gaya ng dati, handa siyang saluhin siya kung madapa man. Pero hindi siya nadapa, simple ang kanilang mga pangako, magmahal, sumuporta, maniwala, palagi. At nang sabihin ni Isabela ang hindi siya nakaupo sa upuan. Nakatayo siya sa sarili niyang mga paa, nanginginig, maningning at mas malakas kaysa kailanman. Pagkaraan ng 1 taon, may nangyari pang mas himala, isang sanggol, masela ng pagbubuntis, mahigpit ang pagbabantay, puno ng pangamba. Pero mas malakas ang katawan ni Isabela kaysa sa inaakala ng kahit sino. Nadala niya ang bata hanggang sa takdang panahon. Pinangalanan nila itong Eduardo. Isang simpleng pangalan. Isang pangalang ang ibig sabihin ay liwanag. Dahil iyon ang naging sila magkasama. Naghatid sila ng liwanag sa mga lugar na sinukuan na ng iba. Pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Posibilidad sa mundong puno ng salitang imposible. Hindi lang ito kwento ng sakit o tuwa, kundi ng tulay sa pagitan ng dalawa. Tungkol sa isang babaeng akalay nawala na ang lahat at isang lalaking akalay nabigo ng husto para sumubok pa uli. At kung paano nila magkasama, pinatunayan na mali sila pareho. Dahil balang araw, isang hamak na mekanikong nakasuot ng mamantsahang asul na uniforme ang nagsabi sa isang bilyonaryang naka-wheelchair na gawa sa carbon fiber ng isang katawa-tawang bagay. Balang araw, makakalakad ka ulit at ang iisang pangungusap na iyon naging propesiya, naging katotohanan, naging isang buhay.
Ngayon, tuwing may nagtatanong kay Isabela kung paano nangyari, kung paano niya nagawang makalakad muli, hindi siya nagsisimula sa mga detalyeng medikal. Ngumingiti siya at sinasabi, "Hindi ito dahil sa agham, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa lab o teknolohiya. Siya ito, isang lalaking naniwala ng hindi ko kaya, isang lalaking nagmahal ng mas malalim pa sa sakit ko, isang himalang nag-anyong mekaniko, pero isa palang pusong sugatang siyentipiko na pilit binubuo muli ang mundo, isang tao sa bawat pagkakataon." At iyon, ang kwento ng mekanikong nangahas magsabi ng imposible at ng bilyonaryang tumawa hanggang siya'y umiyak at sa huli, sumayaw. Dahil minsan, hindi dumarating ang mga himala na parang kidlat o bigla ang revelasyon. Minsan, dumarating sila ng tahimik, hakbang sa hakbang, hininga sa hininga, butil sa butil. Bit-bit ng isang taong nakikita ang hindi nakikita ng iba, at iyon ang pinakamakapangyarihang uri ng mahika na nakilala ng universo. Kung pinaasa ka ng kwentong ito kahit kaunti lang na ang imposible ay salita lamang, mag-iwan ng komento, magbigay ng puso o sabihin kung saan ka nanonood. At kung gusto mong suportahan ang mga tagapagsalaysay na nagdiriwang ng pag-ibig, agham at lakas ng hindi pagsuko, maaari mong pindutin ang super thanks button sa ibaba. Napakalaking bagay nito para sa lahat ng naniniwalang kahit sa pinakamadilim na lugar, kaya pa ring tumubo ang mga himala.